Dear Lady Love TV, Bakit kailangang mahalin pa kita? Tunghayan natin ang ikalawang bahagi. Isang malakas na suntok ang tinanggap ni Jigs mula sa maskuladong lalaking humarang sa kanya sa daan. Sa puwang panga na gulat na tumingin siya kay Biggie, isa sa pinaka magaling sa SCU. Pang-wrestler kasi yung bulto nito. Para kasing kaya nitong makapatay ng tao sa pamamagitan lang ng bugbog. So no one had dared to mess up with him. Gago ka, pati girlfriend ko, pinopormahan mong tarantado ka. Galit na bulyaw nito sa kanya. Itinaas niya ang dalawang kamay. Pare, hindi ko alam yung sinasabi mo. Hindi ko pinopormahan yung girlfriend mo. Depensa niya. Inihagis nito sa kanya ang isang bungkos ng mga bulaklak at asul na sobre. Anong ibig sabihin ng mga yan? Shit, umatake na naman ang mysterious detractor niya. At mukhang sinasadya niyo na sa nobya pa ni Biggs ang padalhan ng bulaklak at love letter para sugurin siya nito. Mukhang hindi pa nagkasya ang walang hiya sa pagsira sa imahe at tangal niya. Pati ang mukha niya ay gusto pang ipasira sa lalaki. Biggs, pare, hindi ako ang may bigay ng mga to. Maniwala ka. Sinong ginagago mo? Pangalan mo nakalagay dyan. Trust me, pare. Hindi ako may gawa nito. Mayroong taong naninira sa akin. Siya ang may gawa niyan. Huwag mo kong pinapare-pare, Judas ka. Isa na naman suntok ang ibinigay nito sa kanya. He could fight Biggs back, but he did not do it. Bukod sa alam niyang hindi niya kakayaning mapatumba ito, ay hindi niya gustong palalain ang galit nito. Isa pa, mahirap kalabanin ng isang katulad nito. Bumagsak siya sa sahig at hindi niya na alam ang nangyari pagkatapos. Ano nangyayari sa akin? Grugi na tanong ni Jigs kay Hiro. Ang mukha nito ang namulatan niya. Napansin niyang nasa loob na siya ng klinik at nakahiga sa clinic bed. Biggs knocked you down. You passed out. Tugon ni Hiro. Doon lang bumalik ang alaala niya sa nangyari. Dinaman niya ang mukha at napahiyaw siya sa sakit. Ramdam niya ang pamamaga ng kanyang mga panga. Mukhang pumutok ang gilid ng mga labi niya at parang magkaka-black eye din siya. Umuwi siya sa labis na frustration at galit. Damn pare, ano bang nangyayari sa akin? You got to find that bastard who obviously trying to make your life miserable. Fuck that shit. Fuck that shit. Sinaway siya ng school nurse na ilang distansya lang ang layo mula sa kanila. Where's Biggs? Nasa discipline office. Pinapapunta ka rin doon ng discipline officer once na magising ka. Alam kong galit pa rin sa akin si Biggs. Anong gagawin ko? Relax. Kakausapin ko siya. Nagawa lang niya siguro yan dahil sa matinding selos. Kung maipapaliwanag nating mabuti sa kanya ang nangyari, sa palagay ko ay mareresolba naman natin ang issue mo sa kanya. I can't take this anymore. Kailangan ko nang malaman kung sino ang walang hiyang may kagagawa ng lahat ng to. Tinapik ni Hiro ang balikat niya. Napahiyaw siya sa sakit. Pati pala ang balikat niya ay nilamog ni Biggs. Sorry, hinging paumanhin ito. Don't worry, tutulungan kitang hanapin ang taong yan. Pero may gusto lang ako malaman. May tao ka bang ginawa ng masama lately? Saglit siyang nag-isip. Wala. Alam mong hindi ako pala away na tao. Sigurado ka? Oo. How about a woman? Kumunot yung noon niya. A woman? Wala ka bang babaeng napaiyak lately? Napatingin siya sa puting ceiling ng clinic kung saan naroon siya. Si Gina. Si Gina? Your recent ex mo? Pero wala na siya dito, hindi ba? Sabi mo nag-drop out na siya. Yeah. At saka kahit nandito siya, imposibleng magawa ni Gina to sa akin. And hell pare, alam niya malaki yung sa akin. Sinaway uli siya ng nurse. Tila na eskandalo ito sa sinabi niya. Nag-apologize ito sa babae. Hindi niya sinasadyang mapalakas ang tinig niya. Hindi nagsalita si Hiro. Mukhang nag-iisip. Paano kung may ibang gumaganti sa'yo on her behalf? Kapag Juan ay sabi nito, napatitig siya sa kaibigan. Hana smiled mischievously. Nagantihan na niya si Jigs. Naparusahan na niya ang walang hiyang lalaking nanakit ng labis sa damdamin ng kaibigan niya. Nang makita niya sinuntok ito ni Biggs, aaminin niyang nakaramdam siya ng kaunting guilt.
Despite Big's formidable stance and image, she knew he was not a troublemaker. Alam din niya kung gaano nito kamahal yung girlfriend nito, pero nang maisip niya si Gina, naisip niyang bagay lang sa isang manlulokong gaya ni Jigs ang inabot nito. I think you've gone overboard, Ana. Anang kaibigan, paano kung sa sobrang galit ni Biggs ay napatay niya sa bugbog si Jigs? Kakayanin ba ng konsensya mo yon? Hindi siya kumibo. Gina is still currently undergoing manic depression until this time because of that jerk. Huminto siya sa pag-aaralan dahil sa lalaking yon. Tama lang sa kanya ang ginagawa ko. At saka hindi naman siya namatay eh. Bakit naman ako makokonsensya? Tama. Dapat lang sa mga lalaking tulad niya ang pinatitikim ng sakit para kahit paano maranasan niya kahit kalahati man lang ng naranasan ni Gina. Pangkampi naman ni Dindy sa kanya. Pero alam ba natin kung ano yung totoong dahilan kung bakit hiniwalayan ni Jake si Gina? Hindi naman sinabi sa atin ni Gina kung ano yung dahilan ng paghihiwalay nila, hindi ba? Hindi magkakaganon si Gina kung siya ang may kasalanan sa breakup nila. Aniya, still, hindi pa rin maganda yung ginagawa mo. Ana, hindi tamang saktan mo ang isang taong hindi ka naman sinaktan. Sinaktan din niya ako nang sinaktan niya si Gina. Kilala mo ako. Ayoko na aagrabyado ang mga taong mahalaga sa akin. Kapag sa'yo nangyari ang nangyari kay Gina, gagawin ko rin yun para sa'yo. And besides, tinuruan ko lang naman ng leksyon si Jigs eh. Para next time, magpakatino na siya. Hindi umimik ang kaibigan. Parang hindi pa rin ito kumbinsido sa sinabi niya. Napakalaking effort ang ginagawa mo, Ana. Biruin mo talagang research mo pa yung mga penmanship ni Jigs para ipagaya sa recto. You bought a dozen of bouquet of flowers. At naubos yung allowance ko ron. Dugtong niya. Pero teka, how did you know Jigs had a tiny tooth? She laughed. Gaga, paano ko malalaman yun? Mali ko ba kung sinilipan mo siya para malaman kung maliit? Diba? Hinampas niya ng hawak na notebook si Dindy. Hindi ko gagawin yon. Ew. It's just a wild guess. Diniinan pa niya ang salitang wild. Paano kung ang totoo dako ang, alam mo na, di kawawa naman siya. Kalat na sa buong campus na maliit ang tooth niya. Ang lupit mo, Day. Ipapaalam ba natin kay Gina yung ginagawa mo? Tanong ni Jiki. Hindi na kailangan, pero kung gusto niyo sabihin, di sabihin niyo. Huwag na. Ang mahalaga na iganti ko na siya kay Jigs. And you're done, right? Ani Didi. Tumango siya. Kontento na siya sa kinalabasan ng plano. Sira na ang imahe nito sa buong university. Nasuntok pa ni Biggs dahil sa matinding selos. Pero wait, paano kapag nalaman ni Jigs na ikaw ang may nakagagawa na nangyari sa kanya? Muling tanong ni Dindy. Hindi niya malalaman. Buong tiwalang wika niya. Nag-igtingan ng mga bagang ni Jigs nang matanaw niya ang babaeng kanina pa niya hinihintay. Sinadya niyang tumambay sa locker station sa Business Administration Building upang abangan ito. Napakalaki ng atraso nito sa kanya. Hindi niya mapapalampas sa mga ginawa nito sa kanya. Mabuti na lang at sa tulong ni Hiro ay nalaman niya ang identity ng taong nanira sa kanya. Pinaghinalaan nila ang kaibigan ni Gina. Hiro tried to investigate. Sa ilang beses na pagsunod at pagmamatsyag nito sa tatlong kaibigan ni Gina, nalaman niya kung sino sa mga ito ang salarin. Lumapit siya sa katabing locker nito, sa likuran na nakabukas na pinto ng locker nito. Kasalukuyan itong naghuhalungkat sa loob ng locker nito, kaya hindi siya napansin ito. Nang isara ang locker, ay saka lang ito naging aware sa presensya niya. Binura naman niya ang galit sa mukha at tinitigan ito ng mataman. Kung nagulat man ito ay hindi niyan pinahalata. She looked completely guilt-free, fearless and cool. She was chewing a gum. Kumusta, Ana? Nag-angat ito ng isang kilay. Bakit bigla na lamang ay lalapit sa akin para kumustahin ako? Ako ba ang kinukumusta mo o si Gina? Mataray na sabi nito. Nang maging sila ni Gina, ni isang beses ay hindi niya nakausap si Ana. He did not spend much time to know Gina's friends. Besides, Ana looked a bit weird. Hindi niya gusto ang dating at forma nito.
Ngayon niya na-realize na may basihan pala ang pag-ayaw niya sa mga katulad nito. Ikaw yung kinukumusta ko. Are you happy? Yes, I am. Thanks for asking. Compose na sabi nito. Inilak nito yung locker. Bitch. Mahina, ngunit mariing wika niya. Natigil ito sa paghakbang palayo sa sinabi niya. Ano sabi mo? Bitch. Iyon ang tawag sa mga babaeng malakas ang loob na gumawa ng masama sa ibang tao at walang pakialam kahit makasira ng imahe. Sa halip na matinag at magilty sa sinasabi niya, ngumiti pa ito na nang uuyam sa kanya. Talaga? Ano naman yung tawag sa mga lalaking malakas ang loob na gumawa ng masama sa babae at walang pakialam kahit makasira ng buhay? Was it a jerk? A beast? Or nanazole? Nakataas ang isang kilay na ganti nito. He gnashed it. Hinablot niya ang magkabilang balikat nito at isinalya ito sa locker. Wala na siyang pakialam, makasuhan man siya, na pumatol sa isang babae. Pinanlisikan niya ng mga mata ito. He was really mad. Hindi lang ang pagkasira ng imahe niya ang niisip niya, at ang pambubugbog ni Big sa kanya ang atraso nito sa kanya. Binaste din siya ni Lisa dahil nakarating raw rito ang usap-usapan tungkol sa kanya. May mga kakilala pala ito sa university. Napakalaking damage ang nagawa nito sa kanya. Bitiwan mo ako, nandidilat na utos nito. Pagkatapos ng lahat ng perwisyong binigay mo sa akin, sa tingin mo ba hahayaan ko na lang na basa-basa yung ginawa mo? You ruined me. Bagay lang sa'yo yon. Dahil sa ginawa mo kay Gina, you ruined her, so you deserve to be ruined as well. You best. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ko sabi eh. Pare, bitiwan mo na yung babae. Mahinahong wika ng isang tinig na lalaki sa likuran niya. Oo nga, Jigs. Mag-usap kayo ng maayos. Huwag ganyan. Pasigunda ng isa pa. Nilingon niya ang mga nagsalita. Noon lang niya napansin na marami ng tao roon na nakikiisyo sa sinagaganap. Sigurado siyang may alam ang mga ito sa mga chismis tungkol sa kanya. Dahil kung saan saang department at buildings nakarating ang chismis tungkol sa kanya. Napilitan siyang bitawan si Ana. Itong babaeng to may kagagawa ng mga masasamang chismis tungkol sa akin. Aniya habang nakaturo dito. Pinadalhan niya ng flowers at love letters ang 6 na babae, kasama roon ang girlfriend ni Biggs, para palabasin na manloloko ako ng babae at pinapatos ko ang mga syota ng may syota. Siya rin na nag-post ng mga notes sa locker ko, telling that I have a tiny dick, which is not true. Humalokip-kip lang si Ana at pinaikot ang mga mata. Nakakainis na tila hindi man lamang ito natinag sa ibinuking niya sa harap ng maraming estudyante ng university. Why would Anas do that? Tanong ng lalaki na umawat sa kanya. Because she's a freak. Gusto niyang igante ang kaibigan niya na ex ko. Hindi yata niya alam kung ano yung tunay na dahilan ng paghihiwalay namin ng kaibigan niya. Pero nagawa niyang manira ng pagkatao ng isang taong walang atraso sa kanya. I don't think that could just tolerate what she did to me. This woman is ruthless. So, what you did to my friend wasn't ruthless? Gina is very depressed until this very moment. Nasira yung pag-aaral niya ng dahil sa'yo. You ruined her. Buwelta nito sa kanya. What is happening here? Tanong ng isang professor na mukhang napadaan lang doon. Walang gustong magsalita sa kanila kaya isa sa mga lalaki roon na nagkwento na nangyari. Pinapunta sila ng professor sa discipline office. Habang pinapagalitan sila ng discipline officer, nabuo ang balak sa isip niya. He would get back at her. Ipapalasap din niya rito ang dinanas niyang stress sa mga ginawa nito laban sa kanya. Kumunot ang noo ni Ana sa kakaibang tingin na pinupukol sa kanya habang naglalakad siya sa corridor ng business administrator's office. Mainit pa naman ang ulo niya dahil may records na siya sa discipline office. Noong isang araw, inabuking na rin siya ni Jigs na siya ang may kagagawa ng paninira dito. Inamin niya sa discipline officer ng mga ginawa niya, ngunit ipinagtanggol niya ang sarili at sinabing may rason siya para gawin ang mga yon. The officer warned her. Hindi na siya nakatiis at kinorner niya ang isang payat na lalaki na kasalubong niya. Anong tinitingin mo? Tanong niya rito. Umilap ang mga mata nito. Wala naman. Anito sabay alis. Hahabulin sana niya ito nang marinig niyang tinawag ang pangalan niya. Ana, humahangos na lumapit si Dindy sa kanya. Hinila siya nito sa braso at naglakad sila palayo sa lalaki. Alam mo na ba ang kumakalat na chismis tungkol sa'yo? Chismis?
Sa akin? Oo. Anong chismis? Drug addict ka raw. Nanlaki ang mga mata niya. What? Narinig ko lang na pinag-uusapan ng mga babaeng ka-course natin. Nagulat nga ako eh. Hindi ko maiwasang mag-butt-in. Siyempre, pinagtatanggol kita. Kanino raw nagsimula yung chismis na yan? Narinig lang daw ng isang girl na pinag-uusapan sa isang black. Ibig sabihin marami ang nakakaalam. Nabuo pa lang sa isip niya kung sino ang posibleng nagpakalat ng chismis na yon nang may 5 babaeng humarang sa daraanan niya. At sa kanila ni Dindy. Masama ang tingin sa kanya ng mga ito. She recognized them. Ang mga ito ang pinadalhan niya ng flowers at love letters na kunwari si Jigs ang nagbigay sa kanya. Obviously, alam na ng mga ito na siya talaga yung nagpadala ng flowers at love letters. Marahil ay sinabi yun ni Jigs sa mga ito. You bitch, maanghang na wika ng isang babae. Anong sabi mo? Mahinahon pero matigas ang tanong niya. Bitch, bitch, bitch. O ayan, narinig mo na. Ang kapal na mukha mo, pinaglaruan mo kami. Anang isa sa pang mga babae bago pa siya nakasagot sa isa. Ginamit mo kami para lang makaganti kay Jigs. Anong klaseng tao ka? Pang-uusig pa ng ibang babae. Hindi siya nakaimik. Alam niyang mali yung ginawa niya sa mga ito ngunit hindi niya naisip agad iyon dahil sa malaking kagustuhan ng paghihiganti kay Jigs. Alam mo, hindi mo alam kung gaano kami nasaktan sa ginawa mo. Ang saya ko pa naman nang malaman ko na sa wakas ay napansin ni Jigs yung uber grabelicious charms ko. Pero gawa-gawa mo lang pala ang lahat. Sikmat ng isa pang mala-fashion victim ang hitsura na babae. Hindi siya makapaniwalang pati pala ito ay pinadalhan niya ng flowers at love letters. How dare you toy with our feelings? Singhal ng isa. Itinaas niya ang 2 kamay, tanda ng pagsuko. I'm sorry, hindi ko sinasadyang masaktan kayo. Nang ibabaw sa akin ang kagustuhang makaganti kay Jigs dahil sa sobrang galit ko sa kanya, sa ginawa niya sa kaibigan ko. I didn't realize I'd hurt innocent persons and people in the process. I'm sorry. Sorihin mo yung face mo. Buliyaw ng isang babae. Oo nga, the harm is done. Kaya kahit mag-sorry ka, hindi ka na namin mapapatawad. We'll make her life miserable. At nauna na ang pagkakalat namin ng drug addict ka. Tumawa pa ang isang babae. Nigas sa mga panga niya. Ang mga ito pala may kagagawa ng pagkakalat ng chismis na yon. Bakit mo sinasabi? Sita ng isa sa huling nagsalita. Sorry, na-carried away ako eh. Bawiin niyo yung pinapakalat niyo. Hindi ako gumagamit ng droga. Matatag na utos niya sa mga ito. Naiintindihan niya ang galit ng mga ito, ngunit kung magpapakita siya ng kahinaan ay lalo siyang ibabagsak ng mga ito. Good luck na lang sa'yo kapag nakarating na sa discipline officer yung tungkol dyan. Come on girls. Anang isa na tila nag-team leader sa kanila. Umalis na ang mga ito pagkatapos mag-iwan sa kanya ng nagbabantang tingin. She was wrong about choosing the most war freak girls in the school. Siya tuloy ang nadali. Hindi naman kasi niya alam na sa kabila ng pag-iingat niya ay maaari siyang mabuking. Oh my God, Ana, paano yan? Looks like you're in a big trouble. Ani Dindy sa kanya. Hindi nila ako kaya. Matatag na wika niya. Pero 5 sila. Kahit isang batalyon pa sila, kaya ko sila. Hindi sila natatakot sa mga ito. She believed she was more capable than them. Pero, baka nang dahil sa kanila, makik-out ka. Napatahimik siya. Naalala niya ang warning ng discipline officer sa kanya. 3 delinquent offenses and she would be a candidate for expulsion.